In Emmaus Talks, we discuss about people, practices, and experiences. We get to learn and know more about the personalities that we will have in the show. Emmaus Christian School, an educational institution located at the heart of Malanday, Valenzuela City. For 4 decades, we see its development and how it progressed from its humble beginnings since 1981. As of today, its continued service to over 500 students and its stakeholders manifests through God's goodness and faithfulness. Let us know more about ECSI in today's episode of Emmaus Talks. Have you ever responded to God's calling? In today's episode, we will be witnessing the life testimonies of our guests. Welcome to the 3rd episode of Emmaus Talks. Welcome to the 3rd episode of Emmaus Talks. Today, we are celebrating the 42nd founding anniversary of Emmaus Christian School, and we have our theme, Running the Race with God. And today, we'll be having our esteemed guests and our school administrators as our guest of honors for this episode. Ayan, hello po mga ma'am. Ayan, so welcome po sa ating Emmaus Talks. But before that, allow me to introduce each one of you po para po ating mga viewers. Ayan, so we have first our newly appointed Assistant Principal, Mrs. Mary Crisali. We have our Finance Head, Ma'am Kichi Espanto. And of course, our newly appointed School Registrar at the same time Middle School Department Coordinator, Ma'am Jenny Haddad. Ayan, so maraming salamat po for gracing our invitation po sa Emmaus Talks. And again, happy 42nd anniversary po, sa ating lahat. Ayan, so ngayon po, this is an episode po where we are going to identify how the Lord worked with your life, especially po na kayo po ngayon ay you have your new endeavors, you have your new tasks po, and having that, paano po tayo tumugon at paano po tayo nag-respond sa calling ng Lord. Sabi nga, we run the race with God. Ayan. And with that, mas maganda po na ma-share natin yung ating pong mga life experiences sa ating mga audience, lalo tigit po sa ating mga mag-aaral, why is it important to always say yes, lalo na po kung alam natin ang Lord na ang nangusap sa atin. Ayan. So, for today po, we're very happy. Hi, Ma'am Sally. Hello, sir. Ayan. Hello. Hello po sa lahat. Ayan. Si Ma'am Kichi po. Ayan. Hi, Ma'am Kichi. Good afternoon. Po. Good day po, Ma'am. Hello. Hi, Ma'am Hello Jenny. po. Ayan. Hi, Emmaus. Ayan. Very good po. So, ngayon po, Ma'am, siguro start na tayo. We know that ngayon po, you are working, hindi lang po aside from teaching, you had or you have your extra loads with you. And with that, alam po na natin na these new assignments are not just assignments, but a very big task to handle. Of course, we have Ma'am Kichi here who's leading us towards the finances of the school. So, what is, so far po, Ma'am, what is the most challenging moment or experience po that you had at the moment? Pinaka-challenging talaga yung time ng pandemic. Siyempre lahat naman tayo may fear, Yes, kumbaga po. may takot nung time na yun. Time na yun is nawala si Sir F. Bali, kumbaga kailangang mag-stand talaga. Tapos yung finances medyo, kumbaga very challenging talaga yung time na yun. Then yung mga students, medyo bumaba talaga yung enrollees. So yun, pero sa tulong ni Lord, na pagtagumpayan naman lahat. Ayan, talagang truly God is good po, no? And ngayon, we can still see, that we are
still coping with the effects of the pandemic. However po, no, nandito tayo to still run the race and move forward. Ayan. Thank you po, Ma'am Kichi. How about you, Ma'am Jenny po? Sa amin naman, bilang bagong appointed na registrar, talaga napakadami palang asikasuhin, dapat maraming ihanda ng mga papers ng mga bata, kailangan naka-intact, at saka especially po nung umattend kami ng seminar, talagang marami silang mga learnings na ibinigay sa amin para po matugunan yung mga pangangailangan ng bata, lalo na pagka yung i-release yung mga transcript nila, yung mga TOR nila, yung mga Form 137 nila, talagang kailangan naka-intact, hindi pa pwedeng kung saan-saan lang ilalagay, hindi pa pwedeng kung saan-saan lang ilalagay na cabinet or what, kailangan nakalock talaga siya. Kasi ang bawat proseso ng mga pagkuha ng mga bata ay medyo mahirap din. Kasi nag-start talaga proseso. Sabi nga po nila, ma'am, before yung kaayusan, talagang dadaan muna tayo sa challenge, no? And that yung challenge po na pag-aayos ng mga paper, even though, no, at 42 years, no, it's still a challenge kasi nga nagbabago din yung mga list of requirements, nagbabago din yung mga formats, templates, etc. etc. Ayan. Thank you po, Ma'am Jenny. How about you, Ma'am Mary Chris? Ayan. Not to mention po si Ma'am Mary Chris, ang ating pong grade school, no, coordinator. Then this year po, she said yes, no, to become the assistant principal. So far, ma'am, what is the most challenging situation you've been so far? Siguro para sa akin, yung position mismo. Okay. It's a big challenge po talaga. No po, hindi madali. Hindi madali kasi with the people na kasama po natin, teachers, students, parents, no po, napakaraming dapat i-deal, napakaraming dapat na i-priority sa mga pangangailangan nila. Pero by the grace of God, alam ko na unti-unti na po kasi sa ngayon po nasa nasa adjustment period na po, nasa adjustment period ang lahat, pero nandun yung hirap, pero nandoon din naman yung joy in serving kasi alam natin na we are serving not only the men, not only these people, but also for God. For God. Amen. Totoo po yun, ma'am. Kasi po, no, especially if top management agad yung isa sa mga mabigat na trabaho po talaga yung hahawakan natin. Lahat naman po is nagdadaan dyan. However, tama po yung sinabi nyo, no, yung joy, yung contentment, no, yung happiness na naibibigay po nito sa atin. With the grace of the Lord, yeah, surely po, no, we'll overcome that. And with that, ma'am, everyone po is doing a great job. Yan po. Congratulations po. Identifying the challenges po, how about overcoming it, ma'am? Si Ma'am Sally po mauna. How do you overcome po yung mga challenges na ito? Siguro sa akin, malaking factor yung mismo yung mga tao na nasa paligid ko. Na po, yung confidence na binibigay nila sa akin, personally, ramdam na ramdam yun eh. Pwede na lang sabihin na, ayoko na, tama na, tigilan na natin, di mo ba? Pero, yung makikita mo yung mga tao na nandyan yung pagtitiwala nila. And also, yung parents na nandyan yung trust na binibigay nila. So, malaking tulong. And of course, sa lahat ng bagay na yon, lumuluhod lang talaga ako sa Lord. Iniiyak ko lang sa Lord. Yes, ma'am. After that, tatayo uli ako, ngingiti uli ako, haharap uli ako. Pero sa totoo lang, hindi madali. Hindi madali. Pero salamat sa bawat isa. Tunay na isang malaking pagpapala ang buhay ng bawat isa. Yung totoong presensya at pagtapik sa bawat isa, napakalaking tulong, nakakagaan sobra. No, siguro po talaga it makes us emotional talaga, especially if yung victory po kasi, no, yung nararamdaman natin, we are triumphant po despite of the challenges identified. Tunay nga po na when this time comes, dito po natin nakikita how the Lord work
works in our lives. Kaya po, naintindihan ko po yung mga luha na yan, Ma'am Sally. Si Ma'am Jenny po, ayan, yung mga records na to, Ma'am, nung time na, let's say, nakita mo yung dami ng papel, yung dami ng dapat ayusin, Ma'am. How do you overcome such challenge? Okay, napakahirap. Sabi ko nga kay Ma'am Betty, alam mo, napaka-blessed natin kasi nandyan tayo nandyan si Ma'am Betty na talagang, alam mo yung trabaho niya, talagang napaka-focus din niya. So, sabi ko, Ma'am Bets, pagtulungan natin to, hindi ko to makakaya. Katulad din ni Sir Jeff, para sa mga forms, diba? Yes. Yung mga staff natin. Yes. So, nakakatuwa dahil sa tulong-tulong. Sabi nga namin, Ma'am Bets, hindi ko kakayanin kung ako lang. Tulong-tulong tayo at saka syempre, i-load natin sa Panginoon. Yes. Unang-una yon, mahirap, pero talagang by the grace of God, talagang mapagtatagumpayan. Opo, tunay. Napakadami Yes. talaga, isa-isa. Lalo na may ESC. Di ba Yes. yung iba-iba kasi yung mga records na kailangan Opo. ihanda. Yes, ma'am. Talaga, unity is key. Yes, No? opo. Talaga pong, tulad din si Ma'am Sally, nagpapasalamat po sa mga tao sa paligid, no? Si Ma'am Jenny po sa mga staff. Lahat po kasi, no, ang Emmaus Christian School, hindi naman po ito binubuo lang ng binubuo lang ng teachers at students, no? Even the parents, the guardians, the people outside our organizational partners, no? At kung wala ito, yung 42 years po, no, ay hindi natin ma-reach, no? Siguro isa po 'yun sa mga talagang pinagpapasalamat. That's the reason why we are celebrating, no? That's the reason why we have Emmaus Talks, why we have the Thanksgiving service, and darating pa sa mga darating na linggo ang ating mga activities. Ayan po. So, tanong ko po si Ma'am Jenny po, why is it important naman po to respond to God's calling? Napakasarap sa pakiramdam na pag tinawag ka talaga kasi innate yun ang Diyos ang ating Lord ang nakikipag-usap sa atin. Ipag-pray mo talaga ng todo, Lord, kaya ko ba to? Ako ba talaga? Ako ba yung right person dito? Pero mararamdaman mo, ipararamdam niya na ikaw, si ma'am, lahat tayo, nararamdaman natin na tayo yung tinawag ng Panginoon kasi hindi yun aksidente Apo. Hindi po, lahat ng bagay hindi aksidente. Apo. Hindi tayo magtatagal ng 42 years natin ng gusto lang natin, hindi. Sa guide talaga ng Panginoon. Itatama naman niya Yeah. Ituturo niya yung tamang right path By the way po, Ma'am Jenny, ilang years po kayo naging teacher po? At hanggang ngayon po? hanggang ngayon, Yes, ako ma'am. ay nagtuturo pa rin. 23 years na 23 years yes, na. Ayan. talagang patunay nga na isa ka sa aking Yes. sa aking trophy talaga Opo, namang Ma'am Jenny. si Sir Iman ay isa sa pinaka mabait at matalinong bata nung estudyante namin. Yan, gusto ko yung Yes, Jenny. diba? Siyempre, talaga totoo yun kasi isa siya sa trophy ng school na nakita ko kung paano talaga siya lumaki. At Naging mas professional. lumaki. Ayan. Yeah. So, talaga makikita natin na napakasarap pala ng feelings na babalikan ka ng bata na Opo. sasabihin sa'yo, thank you, ma'am. Yes. Yun po yung calling ng Panginoon sa atin. Yes po Kaya ito po, naniniwala tayo, ma'am, that above all, syempre yung teaching po ang passion natin, no? And also yung service po para po sa Emmaus Christian ko, sa ministry po, no? Tama. Ngayon nga lang po, ngayon meron tayong mga added task. And yung pag-say ng yes po sa Lord ay napakalaking bagay po. Ma'am Kichi, yung pong yung pag-respond po natin sa God's calling, no? Especially po when you're accomplishing po your purpose, ano po nararamdaman niyo, ma'am? Si Lord talaga yung mangunguna sa buhay mo. Yes. Kapag nasa Kanya, kahit na ano man yung worries mo, ipapakita niya sa'yo yung kapangyarihan niya. Yun siya yung magpo-provide ng lahat. Katulad dito sa school, so yung sa finances, maraming beses na parang paubos na. Pero dadating talaga yung right time. Provisions. Yun na. Naman. Siya talaga yung magpo-provide. Yes. Katulad din sa buhay natin. Kung Yes kapag po. nagsiserve tayo kay Lord, siya talaga din yung magpo-provide sa atin, sa family, sa lahat ng aspect ng buhay natin. Totoo po yun. And talagang ang Lord is the greatest provider po ng lahat ng ating kailangan, whether it be emotional, physical, financial, no? In all aspects po ng buhay natin. Kaya talaga pong nagpapasalamat tayo. Si Ma'am Sally po, does it feel po
nung kayo po, or after saying yes na sa Lord po? Actually, sir, dumaan siya sa proseso. Dumaan siya sa proseso ng panalangin. Yes po. Hindi lang ako ang nanalangin. May mga tao akong kinausap na ipanalangin din ako personally. Kasi saying yes sa calling ng Lord, yun talaga yung dapat na gawin natin. Yes, ma'am. Pero kapag nandun ka na sa sitwasyon na yon, ang hirap mag-say yes. That's the reality. Actually, that's my experience. Yes, Na ang hirap mag-say yes. Bakit po? Kasi iniisip mo yung sarili mo Ang iniisip mo lang, okay na ako dito masaya na ako dito ayos na ako dito. Pero hindi po kasi ganun Nung nakita ko kung ano talaga yung plan ng Lord, doon ko nakita na wala akong magagawa kundi magpasakop sa kalooban ng Panginoon. Amen. At noong sinabi ko yung yes, actually, ang dami pa rin doubts, ang dami pa rin mga questions, pero yung peace na nanggagaling sa Panginoon, iyon yung naramdaman ko sa puso ko, na alam ko na ang Lord ang siyang gumawa ng kaparaanan. Yes. Siya ang gumawa at pumili sa bawat isa sa ating lahat dito sa kung ano ang mayroon tayo, at wala tayong magagawa kundi ang sumunod at magpasakop sa kalooban niya. Do you agree po, mga ma'am, that when we really prayed for it, we really lift that up to the Lord with a talagang serious or sincere heart, talaga pong the answer will always be unneglectable. Tama po ba yun? Hindi mo kayang i-reject, Hindi mo kayang i-reject kasi darating pa rin ang punto na doon ka pa rin nililid, Doon ka pa rin nililid. Na like po, for example, si Ma'am Kichi po, tulad nung nabanggit niya kanina, when it feels like that funds are quite medyo nandun na tayo sa point na kailangan talaga, but still the provisions are there. Natatandaan ko yung kwento ni Ma'am Kichi, siguro ma-share lang natin, Ma'am Kichi, enrollment, we need to spend, or we need to provide something for the school. Then dumagsa yung enrollees natin that day, and really that God is good. Nakwento sa akin ni Ma'am Kichi yun na she prayed for it. She prayed for it, Lord, sana po mamaya ganyan. Then, ang bilis ng sagot ng Lord. Kasi alam niya, yung laman po ng puso natin yung desires po ng puso natin. Si Ma'am Jenny po, ma'am, how does it feel to receive an answered prayer? Especially po, di ba ma'am, 2023 is a year of breakthrough for you, tama po? Yes, sir. Naku, Diba talaga. po? Napakadaming blessing. Ang 2023 ay yan yung binigay ng Panginoon para sa akin talaga. Yes. Napakatagal kong hinintay, napakatagal na ipinag-pray, pero sabi nga, right timing. Sa dami ng pagbe-pray mo, stop ka muna. Sabi ni Lord, tama na muna anak. Stop ka lang. Pero darating ang panahon, bibigay ko sa iyo yung gusto mo. Yes. Right timing lang. Talagang nitong 2023, I passed the let. Talagang, ay, ang sarap ng feelings. Talagang, share ko lang talagang Opo. yung feelings ko nung nasa room, ay nako, parang ang dami kong angels. Ang daming angels na talagang kumakanta. Ito na, huwag kang mag-alala anak. Bawat question, pray lang talaga. Pero, ramdam mo na handun ng Panginoon. Bakit? Unang-una pa lang, ma'am, pwede bang mag-pray ka? Ikaw po ang mag-lead ng prayer? Talaga ako yung pinag-lead ng prayer ng proctor. May binabasa pero iba yung lumalabas sa bibig ko. Lahat ng mga kasama ko nag-iiyakan na sila kasi napipil nila yung presence ng Panginoon. Pangalawa, ito na yung masters ko dumating na, salamat po. Talagang isa po yun Sabi nga, mayroong binibigay, mayroong hindi binibigay. Bakit? Kasi right timing nga Nak, ito ang para sa iyo. Ito na. Ang 2023, ang pinaka the best para sa iyo. Kaya sabi ko talaga, Lord, salamat. Maraming salamat sa mga taong nag-pray, sa mga taong pursige talaga. Sige na ma'am, sige na, kaya mo yan. Talagang, ay nako, ang dami ko talagang katuwang. Andiyan yung meron akong PRC man. Meron akong, talaga, ang dami nila kasi sila yung tumutulong sa amin. Yes. Tumutulong sa akin. Siyempre, kay Sir Amir talagang hindi niya ako binitawan na yung pag-akyat lang sa LRT talaga napakahirap. Pagpunta ng RTU, pagkuha ng TOR talagang, ay, ang dami naming pasakit doon. Pero, sabi nga,
Una daw yan, pasasakitan ka muna ng Panginoon eh. Pahirapan ka muna. Pero steady ka lang. Yes. Stand firm ka lang. Kasi Firm. alam ka talaga ng Panginoon. Alam ng Panginoon kung hanggang saan ka. Right. At ano yung kaya mo at ano yung dapat sa'yo. Right. Stand firm. Apo. And look, talaga mag-pray ka lang sa Panginoon. Kasi talaga nakita ko talaga din yung struggle, no? Yung personal struggle ni Ma'am Jenny that before she took the exam, no? Early this year po yun. Tama, di ba, Ma'am? No? Talaga pong yung effort, yung fear, nandoon. But everything went to its proper place and congratulations po, Ma'am. Thank you. Ayan. Thank you po. Si Ma'am Kichi po. Ma'am, what can you say about community prayer? Yung pong ginagawa natin, no, na devotion po sa umaga. How does it help po the school? Malaking tulong yun kasi syempre dapat si Lord talaga yung inuuna natin sa buhay natin. Sa kahit na anong gagawin natin, kahit na anong decisions ang gagawin, dapat talaga si Lord yung nauuna. Siya talaga yung nagpo-provide talaga ng lahat. Ma'am Mary Chris po, how does it yung race po natin ngayon, ma'am, no? Yung direction po natin, no, ng school, no, together with the help of our principal po, si Ma'am Joy, alam na po natin, and the rest of the administrators po. How do we see it po, ma'am? Naalala ko yung sinabi ni Pastora Diwani nung message po niya nung Thanksgiving na sabi nga, ang ganda nung theme po natin Run the Race with God. Sabi niya, tumakbo lang, walang lilihis, diretso lang. Iyon po yung lakarin natin ngayon. Although na yes, ang dami pong pagbabago naganap, pero with the guidance and with the help of the Lord, yung lakarin natin, yung takbuhin natin ngayon, nakikita ko po na nandoon pa rin, hindi tayo nalilihis doon sa track natin, doon sa mission and vision na mayroon tayo. At dahil iyon, of course, sa ating Panginoon at sa bawat isa, sa unity, sa love, sa sacrifices na binibigay ng bawat isa. Kasi kitang-kita natin kitang-kita po natin yung effort ng bawat isa. Walang nakatataas, walang nakakababa, pantay-pantay lahat doon sa load, doon sa work, doon sa responsibility na binigay ng Lord sa bawat isa. Kaya ang nakikita ko talagang itong lakarin na tinatahak natin ngayon, alam ko at confident ako na sa dulo nito, nandoon yung katagumpayan because God is with us. Yes, at with that we declare, no, 50 more years, Yes. the 100 years, no, for Emmaus Christian School. Ganun talaga po, no. Yes, kasi talagang nakikita po natin how good the Lord is. Ang daming dumating, sabi nga, ang daming bagyo, ang daming malalakas na hangin, pero we remain steadfast and firm, no, sa buhay po natin, no, kasama po ang trabaho natin dito sa ECSI. Ayan, at this moment po, no, we have a few videos po to show to you, short messages po from the people close to you, no. Sige po, let us watch this video po. Again, mapagpalang araw po sa lahat. Hello, Ma'am Jenny. Hindi ko gusto na palagpasin yung opportunity na ito to greet you, to keep and extend my congratulations to you all throughout your service to Emmaus Christian School. It's been so long. At alam mo, at lagi ko sinasabi sa iyo how proud I am, especially now that you reach the most awaited point of achievement sa iyong career, and I'm so happy. We are so proud of you. It's been a prayer answered, an answered prayer to all our petition na patuloy kang gamitin ng Panginoon sa bawat bahagi ng ministeryo ng pagtuturo, and we are really indeed proud. Again, maraming salamat. I want to state and say it again how much we owe you, we love you, and we really trust to your confidence to achieve the best for our school children as we continue to teach, to change life. Again, Ma'am Jenny, I love you. We owe everything. We have so much relationship to each other na alam ko na
alam mo how much you really praise the Lord sa buhay mo. Sending our love. Love you. Hi, Han. First of all, I want to say I love you so much. You are the best gift that God has given to me in my life. I want to thank you for all the love, for all supported that you show it to me, not just as a wife, but also as a best friend. There is no words enough to thank you for all what you do for our relationship to be more stronger, more mature, and also more example. You know, I am so thankful for your old commitment. I'm so thankful that you are so social, the one that you put smile in my face. Even when I am disappointed, you are the one who put a smile in my face. And as a teacher, I admire you for you are working in yourself to be a better teacher through experience, through learning. No words is enough to say how much you are big in my heart and in my mind. I love you so much. And I know that God will bless our relationship more and more because we are His children. Love you so much and looking that you go home very soon, ha? Love you so much. Bye-bye po. A blessed day po to everyone, especially to my friend, Mrs. Mary Chris Sally. Teacher Mary Chris, isa pong karangalan sa akin na batiin kayo. Especially on these 42 years of our ministry in Emmaus Christian School. Alam ko po na matagal ninyong pinag-isipan, matagal ninyong iniluhod sa Panginoon ang panibagong endeavor, journey in our profession, being appointed as Vice Principal of our beloved Emmaus Christian School. Sa loob po ng mahabang panahon, hinubog po ng Diyos ang ating kamanggagawa, Mrs. Mary Chris Sally, sa pagtuturo mula sa ating preschool, then to our elementary, hanggang siya po ay maging matagal na tagapanguna sa ating elementary department. And then, she also endeavored in some subjects in junior high school, preparing her, unknowingly, preparing her to take a leap of faith in order for her to move on. Sabi ko nga sa kanya lagi ko sinasabi sa kanya, taking this particular opportunity is moving on from her comfort zone to faith zone. Okay? So, lagi po kaming nagbe-message, lagi po kaming nagko-coaching, at alam ko po how her heart really give her the humbleness to really accept the job. Lagi po siyang may pangamba. Pero sabi ko nga, sa bawat pangamba na yun ay senyales ng ating dependency sa Panginoon. And with her expertise, with her experience, with her heart, naniniwala po ako that the Lord is really making the most of who she is in order for us to serve our students more. Ang Emmaus Christian School po ay magpapatuloy na huhubog ng mga kabataan in order for us to be God's tool in changing lives of your children. So, ang buhay po ng bawat isa, hindi lamang ni Ma'am Sally, ganun din ng ating mga guro, ng ating mga coordinators, and also Ma'am Jenny and Ma'am Kitchi. We are all here po in order for us to give the very best that we could in order to serve you better. So, Ma'am Sally, continue to give your very best in kneeling to the Lord and making the best in every decision, in every journey, in everything that we do in order to serve our Emmaus the best possible way we could. Congratulations! Alam ko na you have a long way to go. You have so much to prove and so much love to give to our children, to the school ministry, to your family. God bless you, more power,
more blessing, and may the deepest desire of your heart be met by God in His time. God bless. I love you. Isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat. I do hope you're all doing fine. And of course, isang maalab na pagbati sa kabiyak ng puso ko, the love of my life, kay Ma'am Marie Chris Sally. And I'm so honored and I count this opportunity as one of my joy to express how grateful I am to the Lord sa buhay mo, on how the Lord blesses me with such a noble wife, with a noble character. Sabi nga ng Proverbs, who can find? Well, I found someone like you. Sabi nga, how did you know that I needed someone like you in my life? And all throughout the years, ay nakita ko kung papaanong ang Diyos ay talagang, the Lord is most glorified in your life. And well, I'll also gonna take this opportunity to somehow brag about you and to tell others how much I admire you, lalo tigit na sa teaching ability and career mo. So I've been telling you many times, and I'm not kidding, na talagang you are my mentor in life, lalo tigit na nga sa teaching field. Okay, sabi ko nga one time, and I posted na sabi ko, even if I could get 1/4 man lang ng passion mo in your teaching abilities, that would be good enough for me. And I personally have witnessed that. Kahit dito sa bahay ay talagang abalang-abala ka na you're doing all the ways that you can, by all means that you can, talagang to simply be a channel of blessing and to fulfill your duty, or should I say your mission, para sa sintang ating paaralan. Kaya again, I just simply would want to say na I'm so proud of you and I'm so grateful to the Lord sa buhay mo. So just keep on blooming where you are and be a channel of blessing in your workplace. Okay, so again, I thank the Lord sa buhay mo and congratulations. I love you. Magandang araw po sa ating lahat. Happy 42nd anniversary sa Emmaus Christian School. Papasalamat ako sa Panginoon sa pagkakataong ito. Ganyan din po, masaya po tayo ngayong taong ito sapagkat nagkasama-sama ulit tayo to celebrate. At ganoon nagpapasalamat din po ako sa buhay ni Ma'am Kichi na naging part kami ng Emmaus Christian School sa ministering ito. Salamat Ma'am Kichi sa lahat ng inyong mga pagtugon sa aming mga pangailangan. At syempre, ang mission ng school is just to teach the student to change lives. So tunay nga po na ang buhay ninyo ay patuloy na blessing sa lahat ng magulang, lalo na mga estudyante, ng mga teachers and staff. Salamat sa mga pagtugon ninyo sa lahat ng mga pangailangan para sa needs ng bawat isa. So muli panalangin namin, patuloy po ang kalakasan, mahabang buhay, at syempre magkasama-sama tayo. Ang support po namin sa inyo, Ma'am Kichi, lahat kami nakasupport sa iyo. Palangin namin na mabuhay po kayo. Muli, happy anniversary. Hello po, Ma'am Kitch. Actually po, honestly speaking, I am very speechless po knowing that you are a very kind-hearted person. Maraming salamat po sa endless support niyo po sa amin, your leadership po na pinapakita niyo po sa amin every step of the way. We know po na it is a very rough journey po, but we knew po that Ma'am Francisco and Sir Francisco is really proud of you po. Alam ko po na there are so many challenges that we've been through, but the grace of the Lord po and yung strength na binibigay niya po sa inyo is really a blessing po to all of us. We love you so much, Ma'am Kitch. Maraming pong salamat. Always remember po that we are with you every step of the way. God bless you po. We love you po. Hello po, good day po sa bawat isa at sa aming TVI head, Ma'am Kichi Espanto, at sa bawat Emausian family. Happy 42nd anniversary po sa ating minamahal na paaralan.
And to our TVI head, Ma'am Kichi, in behalf of the Techbook Department, kami po ay very grateful and thankful po sa lahat ng ginagawa niyo para sa atin. And we're also praying po na patuloy po kayong bigyan ng strength and wisdom ng ating Lord para po sa ating management. Maraming salamat po and we love you po. God bless! Thank you, Ma'am Kichi from Emmaus Technical Vocational Department. We love you! Good day everyone. Magandang araw po sa inyong lahat. Especially to my younger sister, the very beautiful Ma'am Kichi Espanto. So isa pong karangalan na batiin at parangalan ang isang tao who really unselfishly gave her whole life, her everything for the sake of the school ministry, for the family, and furthermore for the Lord. Nagpapasalamat po ako how she managed to really make and be the best person in taking care of our school finances. Hindi po madali ang kanyang ginagampanang tungkulin, especially now that Ma'am Francisco and Sir Francisco is not with us physically, but I do believe how proud they are, especially Papa, who will always be there training her and giving her all the support she needs kasi naniniwala po ang aming mga magulang. And me, myself, she is the best person for the job. Well done, Kichi. It's my honor. Lagi ko sinasabi that you are doing a great job. And the Lord is so pleased for your life. May God give you more wisdom, love, patience. Alam kong medyo mahirap, pero all throughout these challenges that we are facing, God is with us and she is doing her best. Congratulations. May Christ-likeness be with you as we continually serve the purpose of this life in order for us to glorify the Lord through this school ministry. Again, congratulations for being the best person God chose you to pursue whatever things you have. God bless. I love you, Kichi. Siguro po before I end na lang po, ma'am, I just want to know po, before I ask you yung message po for the 42nd anniversary, what are your maybe plans and goals, or should I say dreams, when it comes to or related to the school po or to ECSI? Ako na po mauna. Yes, Ma'am Sally. Ayan, siguro po personal ko wala no? Pero ang lagi pong nangingibabaw sa akin is yung dreams and ambitions ni Ma'am Francisco. Wala man si Ma'am Francisco physically sa atin, hindi man natin siya nakakasama. Pero naiwan yung pangarap niya para sa paaralang ito. Kasi itong school na to, hindi naman siya basta school lang. It is a ministry. Diba? It is a ministry na makaabot tayo ng bawat pamilya, ng bawat kabataan, na mapalapit natin sa Lord. Siguro iyon yung pinakapangarap at panalangin ko, na patuloy na lumawak pa ang gawa ng Emmaus Christian School sa tulong ng bawat isa at sa mga dadalin pa ng Lord sa atin. So nga po, again, we teach to change lives. Ma'am Jenny, kayo po, what is your, or how do you see the future po for ECSI? Sa akin naman, nakikita ko yung mga building na matataas. Ayan. Diba? Masarap yung building ng para sa preschool. Talagang yung mas mataas pa. Tapos naalala ko talaga si Ma'am Francis, sabi niya, Ma'am Jen, gusto ko sana, ang isa sa dream ko, magkaroon ng stadium, magkaroon ng gym. Gym para sa mga estudyante natin na mahilig sa sports. Ngayon talaga naman makikita natin ang mga estudyante natin talagang namamayagpag sa kanilang mga interest po and hobbies po. Talaga, yun po. Sabi nga natin,
naisip laging natin yung mga kagustuhan at dreams ng ating pinuno na si Ma'am Francisco. Talagang siya yung isang pero sabi nga, sa tulong ng Panginoon, bibigay niya lahat yan. Amen. At bibigyan niya tayo ng maraming estudyante para matupad yung dreams natin. And who would have thought, ako po, di ba, bagit nga ni Ma'am Jenny, galing din po ako dito. Graduate po ako, silver batch po kami, 25 years. And now, 42 years. Huwag niyo na po computin yung edad, ha? Ano na lang po. Pero, the Lord is really faithful. And who would have thought that even us alumni, had the opportunity na maging part po ng ECSI family. And with that, very much thankful po tayo sa ating mga admin. Ma'am Kichi, what's your 42nd anniversary message po? Salamat sa Panginoon na nakarating tayo ng 42nd. And salamat din sa parents na patuloy na nagtitiwala. Yes. Sa pagtitiwala na idalin sa atin yung mga anak nila. And yun lang. How about Ma'am Jenny po? Ma'am Jenny. Sa akin naman, happy 42nd anniversary, Mayusians. Talaga naman. Eto na. Dinadagdagan ng Panginoon yung years natin. Patuloy na patuloy. So, ang gawin natin yung best natin para sa Kanya. Lahat ng ginagawa natin para sa Kanya. Kasi talagang para sa Kanya naman talaga yon. Yes. At siya lamang ang tanging papurihan sa mga gawain natin. Yes. Sa 42nd, happy anniversary, Mayusian! Happy anniversary po sa lahat. And last but not the least po, Ma'am Mary Chris po, what is your 42nd anniversary message po to all to the Emmanusian community? Siguro para sa akin, doon tayo sa team natin. Lahat tayo, let's continue to run the race with God. Yes. Let's continue to run the race with God firmly, na magpatuloy tayo at huwag tayong matinag. Huwag tayong matinag, huwag sumuko. Okay lang mapagod, magpahinga, pero magpapatuloy at patuloy na tatakbo para sa kaluguran ng Panginoon. Ayan, and with that, thank you very much po ulit for being with us this day. And thank you for gracing our invitation po. Again, happy anniversary po sa ating lahat. Maraming salamat po. Thank you. Truly, that when God calls us to serve, there's no other response but to say yes. Success is an effect of obedience to the Lord. He is forever present and will remain merciful. On ECSI's 42nd anniversary, we pray for more breakthroughs and provisions as we continuously run the race with God. He is forever faithful to us, yet His love and grace are essentials to our well-deserved victory. To God be the glory.